pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na muling makakahuntahan ang mismong kalihim ng Department of Trade and Industry, si Secretary Maria Cristina Roque. Secretary Roque, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Ma'am? Good morning po, Secretary. Yes, good morning, John. Good morning. Good morning sa lahat. Yes. Direct to the point na katanungan, ano na pong update, Madam Secretary, dun sa pagdalo po ninyo sa pagdinig ng ICI? Yes, actually, nagdalo ako sa meeting namin o sa ICI and marami kaming pinag-usapan, especially yung mga reforms na gagawin namin sa PCAB at saka sa SIAP at saka yung mga dapat naming actually ipatupad, no? At saka yung mga contractors na Po. dapat namin imbestigahan pa. Ano na po ang inaintabayanan dahil I understand, Madam Secretary, final stages na lamang po ang nangyayari para tuluyang mabawi yung lisensya ng sinasabing top 15 flood control contractors na pinangalanan mismo ng ating Pangulo, Madam Secretary. Yes, actually, nasa final stages na kami, no? We're just actually checking a little bit more, tapos ilalabas na po namin yung mga pangalan ng mga contractor na i-revoke namin yung mga lisensya nila. Po, Sec, so Yes. labing lima lang ho, si Drew po ito, Sec. Yes. 15 lang ho ba na mga contractors? How about naman po yung iba? Actually, meron pang iba, no? So, i-check lang namin kung ano talaga, kung ilan talaga sila at ilan ang ilalabas namin. Po. Ito po ba sa top 15 na to kasama na yung mag-asawang Diskaya, Madam Secretary? Marami pong mga ibang companies na nandun, no. I just ayoko rin sabihin hanggang talagang makompleto yung investigation para sigurado po. Right. Ano naman po ang reaksyon Yes. ninyo at by next hearing ng ICI, ila-livestream na po ito, Madam Secretary? Ipapublicize na po. Of course, we will really follow kung ano talaga ang utos ng ICI, no? Kasi sila naman ang investigating body talaga ng nitong flood control at saka itong mga issue. So, magko-cooperate lang po kami kung ano po ang gusto. Kasi actually, ang PCAB license po, that's just one of the many requirements to get a government project. So, sumusunod po tayo sa investigating body, which is the ICI. Opo. Ma'am, tama ho ba Yes. ipagbabawal o ipinagbawal nyo na po ang sa mga PCAB members ang magmay-ari ng construction firm o i-segregate nyo ho ba sila doon, ma'am? Yes, dun sa PICA board members po, no, hindi talaga sila pwedeng maging may-ari ng construction company because this is a clear indication of conflict of Yun. interest. Alright. Opo. So, hindi talaga, actually, nag-resign na yung tatlong PICA board members, so naghihintay na lang kami sa paglabas ng mga pangalan ng bagong PICA board members, but definitely they don't own any construction company. Opo. Ubang pagbawi ng mga lisensyang binabanggit ninyo sakaling sa katuparan, for life na po ba ito, Madam Secretary? Yes. So pag sila'y nawalan ng lisensya, totally dapat mag-iba na sila ng linya ng trabaho dahil wala na silang lisensya for life. Tama po Yes, ba, ma'am? correct. Yes, that's why kailangan talaga yung masusing pagsusuri to make sure na talagang tama yung pag-revoke ng lisensya nitong Opo. mga contractors. Opo. Secretary, medyo Yes. mabigat-bigat po yan para sa iba nating mga kababayan. Of course, yung mga business owners din, ma'am. Ano ho ang ginagawa po ng DTI para naman po mapakalma naman po yung mga nasa business sector? Lalo't ganyan pala ang kahihinatnan. Di ba, Secretary, nung mga nasa construction sector, lalo po yung mga government contracts. Yes, actually, in truth, no, mas marami pa rin ang mga legitimate na contractors. Mas marami pa rin ang nagnenegosyo ng tama. So, we still have to continue to, move forward and continue to make changes para at least itong mga legit na contractors can still operate, properly and really grow their business. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat fraud eh.
Mm, Konti lang naman ang fraud as compared sa mga legit po na nagnenegosyo. At mm, itong mga legit na nagnenegosyo, nag-employ po sila ng mga empleyado, no, nag-employ ng mga tao at nagbibigay ng magandang buhay sa mm. kanilang mga employees. So, kailangan rin natin silang suportahan. Po. Madam Secretary, alam naman po natin Yes. na ang latay nitong mga anomalyang ito hindi lamang nationwide kundi posibleng lumatay din sa ating ugnayan sa ibang mga bansa. So as Mm, Secretary ng DTI, ano na po ang mm. naramdaman ninyong epekto nito at yung posibleng gawin pa po natin para ikangay mawala yung latay, mapawi yung pangamba ng ibang mga mamumuhunan, Maibalik yung tiwala po mabalik yung nila. tiwala. Hindi lang ng publiko, kundi ng mga kapwa natin na bansa sa buong mundo, Madam Secretary. Yes, actually magandang tanong 'yan, 'no. Kailangan lang kami maging strict talaga sa pagsuri at bigay ng lisensya, Mm. especially for the pickup license. Kasi, dati kasi in the past of course may mga ibang requirements na hindi na akma or let's say, obsolete already. So, as Mm. we move forward, siyempre kailangan rin tayo mag-evolve sa pagpili talaga ng mga or pagsusuri ng mga kumpanyang ito. So, Mm. may mga changes tayong ginagawa, no? So, yun din, like example, meron kaming fact-finding body na ngayon that really thoroughly checks yung mga bagong lisensya Mm. na fina-file rin. Tapos yung mga, of course, list ng mga contractors, i-check po chine-check actually natin yan ngayon. Mm. Tsaka dumadaan muna kasi ang pickup license actually, ang pickup board ang Mm. nag nag-actually nagbibigay ng lisensya. But Mm. ngayon, dadaan muna sa Office of the Secretary for another checking before we Mm. give it to the PICA board for them to give the go signal for the Mm. license. Opo. Your indulgence po, Madam Secretary Roque, Yes. nakatitiyak po ba tayo na ang mismong tanggapan ninyo kasi alam naman natin ang DPWH nadungisan Mm. dahil sa ilang mga opisyal Mm. nilang sinasabing kasangkot. Ang DTI po ba, Yes. Madam Secretary, makatitiyak na walang sumasablay or madadamay dito sa investigasyon na ito? Actually kasi yung mga dati, no, those that were in the high positions before, like the executive directors Mm. and then the board members and some of the nag-resign na po sila. Mm. So we have totally new people that are actually doing all this checking and Mm. investigation. Sec, meron na pong mga sa publiko ng kanila po mga SALN. Are you open po na tumalima din, sumunod doon sa mga iba pang mga government official na nagsapubliko na ng kanila pong Mm. SALN just para lang for transparency lamang ho, Secretary? Yes, actually sumusunod talaga kami. We all work together, no? DPWH, DTI, at saka yung ICI. Kasi remember, yung sa DTI, pickup license po doon ang nakakoncentrate kami. Mm. And pickup license is just one of the many requirements for you to get a project, government project. So, sumusunod lang po kami sa actually kung ano yung maging consensus ng Mm. DPWH, ng DTI at saka ng ICI. Po. We're all cooperating together to make sure na we get this done. Po. With your indulgence, Madam Secretary Roque, pahapyaw Mm-mm. lang, taylon lang ako ng konti yung malapit sa sikmura lalo ng mga mahilig na maghanda itong Siyempre, Disyembre, magpapasko Pasko't na. Bagong Yes, Taon. opo, opo, Nakatitiyak yes. po ba na wala talagang taas presyo sa mga Noche Buena items, ma'am? Actually, marami na po ang nag-signify na no price increase. Meron lang kaming Wow. a few more companies. In fact, as you know, naglabas na, I already mentioned yung sa CDO, yung ham nila na kasama sa Noche Buena package. Kasi maraming types naman ng ham, no? Mm. Pero meron silang Christmas ham na kasama sa Noche Buena package na wala hong price increase. In fact, meron rin isa, yung American ham nila Mm. na nag-rollback sila. Wow. News. Yes, so magandang balita po ito. Ilalabas po namin soon. So we're hoping that we can get everything na all these Noche Buena items, no price increase.
So, abangan na lang po natin ito. Maybe this week or early next week ilalabas na po namin. Alright. Sa inyo po ang pagkakataon, Madam Secretary, baka may karagdagan pa po tayong panawagan sa ating po mga kababayan. Go ahead, ma'am. Yes, ang panawagan po natin, no, that we need to be vigilant, yung mga Pilipino, no. The Department of Trade and Industries here actually para sa inyo. So if there's anything that you want us to know or to report to us, please go to report to sec@dti.gov.ph para alam namin kung ano ay mga sentiment at mga, ang pwede namin gawin para sa inyo. So we're always here, whole government approach Opo. po kami ngayon. Utos to ng ating Pangulo na kailangan namin actually protektahan ang mga consumers din. Alright. Alright. Marami pong salamat, Secretary Roque, sa inyo pong Yes, oras. At maraming good luck po sa salamat. inyo, Good ma'am. luck. Morning, ma'am. Salamat Yes. po. Ingat po kayo. Ingat po. Maraming salamat. Thank you. Alright. Good morning po sa inyong lahat. Thank you. Alright. Si Secretary Maria Cristina Roque po yan ng Department of Trade and Industry.